Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng Mayo, May 19, 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:28 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa pagkatalo ni Trillanes at ni Pacquiao. Ang title ko po ngayon ay Bakit Natalo si Trillanes at si Pacquiao? Yan po ang i-discuss natin ngayon na pinangako ko kahapon. Yan po. Maraming dahilan yan. Isa na yung machinery, walang machinery siguro o kulang ang pundo. Pero okay na yon. Naniniwala din ako doon pero ito mayroon kasi akong dahilan na noon pa pinag-aralan ko na ito. Opo. At nais ko po i-share sa inyo. At hindi ko naman po pinipilit na tama ako dito. Ito po ay pansariling pananaw lamang at hindi ko pinipilit na tama yung pananaw ko. Pero isi-share ko lang po sa inyo. Ako bilang isang engineer dyan sa Pilipinas, dalawa po ang kurso ko, dalawa ang naipasa ko sa board, yung electrical at saka mechanical. At bilang isang born again, opo, isi-share ko lang po ito sa inyo. Ngayon ay, okay, unahin po natin si Pacquiao. Si Pacquiao ay noon pa, alam ko na hindi na mananalo ito sa sa national election. Noon pa, nung 2016 pa, kasi nanalo po siya ay 2016 O sabay-sabay sila nila Duterte at saka ni De Lima. Pero ang ginawa niya po kay De Lima ay grabe po Kaya kako, ito si Pacquiao ay lumabas lang ito. Actually, nangampanya din ako sa kanya at saka para kay De Lima. Ito si Pacquiao kako, ito nanalo lang ito kasi yung parang naging idolo siya ng mga tao at saka siguro ay sabihin natin na may habag sa kanya kasi nga mahirap lang tapos ay biniyayaan ng Panginoon. Opo. Tapos nung bandang huli ay naging born again. Tapos ay walang natin kung talagang tumutulong siya sa mga tao, pero malamang tumutulong siya doon sa area niya, doon sa probinsya niya. Opo, kasi nananalo po yung mga kamag-anak niya Yun, kaya may umiidolo sa kanya at may habag sa kanya. Pero sa qualification po ay zero talaga Zero, wala. Kaya kako ito, dahil doon sa ginawa niya, ay hindi na ito ibubuto ng mga tao. Yun po. Kasi nga madali pong mawala yung yung believe sa yung actually kami mga born again po ay hindi na kami gumagamit ng iniidolo namin. Bawal na po sa amin 'yan. Pero gagamitin natin para maintindihan. Maraming umiidolo sa kanya sa boxing. Yan po. At saka, yung sinasabi ko na habag, kasi nga, galing sa mahirap ay naging mayaman siya. Yun po pero yung ginawa niya kay De Lima ay grabe po yun. Grabe yan. At inassume ko na, nung ginawa niya po yung kay De Lima, kung ipagpalagay na si De Lima mayroong 12 million na boto,
o mga diehard na supporter ay hindi na ibubuto si Pacquiao. Yun po ang kuwang ko dyan kasi nga grabe yung ginawa niya kay Dilima. Mabuti na nga lang at nauna yung ginawa niya kisa dun sa ginawa ng Kongreso na kung saan ay gusto nilang ipakita yung galing sa sa yung video na galing sa porno, hindi ba? Na gusto nilang ipakita sa Kongreso at sinasabi nila si Dilima yan. O yun po kahit na hindi siya kasama doon, parang kasama na rin siya doon. Kasi nga ay kwan po nag-umpisa yan sa kanya nung tinanggal siya as chairman, as Blue Ribbon Committee. O dalawa sila ni Cayetano ang nagpakana yan. Pero alam ko, pakana yan ni Duterte. Opo, pakana yan ni Duterte ay nagpagamit siya ay problema niya yan. Kako, hindi naman ang nalo ito. Kasi nga, may mga diehard supporter si Kwan si Dilima Oh. Ay, hindi na siya ibubuto nun. Oh. Ay siya naman ay hindi naman diehard supporter sa kanya kasi nga hindi siya qualified Maaring nahabag lang sa kanya. Ayun. Kaya mawawala yung boto na yan. Yung kahit na iniidolo siya. Katulad ko ay born again ako. Mas malaki po ang kasalanan ng ganyan. Bagamat sinabi ni Dilima na si Pacquiao ay pwede niyang patawarin o pinapatawad na niya, pero si Gordon hindi, ay ako baliktad Baliktad po sa akin Ako, ang kuwang ko naman ay si Gordon, pwede kong i-exempt yan kasi nga politiko yan Politiko Babalingbing talaga yan. Oh. Pero si Pacquiao ay nangangaral po O nagbabasa ng Biblia O kiniklaim niya na born again siya Malaki po na kasalanan yan. Opo. Ganito po para maintindihan nyo, parang ganito yan nung grade school po tayo ay naghahalal ng presidente o ng treasurer o ng auditor o ng muse o sergeant at arms, hindi ba? Naghahalal tayo. Hinalal na po nila yan si Dilima as chairman ng Blue Ribbon Committee o yung Justice Committee ng Senado. Tapos, after a while, tumayo si Pacquiao at dinideclare niya na bakante. Ay nagpagamit siya. Ay hindi naman excuse yung hindi niya alam na wala pang gumagawa niyan. Sabi nga ni Drilon po sa kasaysayan po ng Senado, hindi pa nangyari yan. Ay ako, nung naging project management po ako ng Senate transfer from Taft Avenue papunta doon sa GSIS building dyan sa Pasay City. Kasama po ako doon sa project management. Ako po ang humawak ng electrical. Opo. At ang contractor namin dyan ay yung Cyper. Pero bandang huli halos lahat ay nahawakan ko na lahat kasi nga wala na yung mga kasabahan ko. Dadalawa na lang kami nung civil engineer Ganon. Nung patapos na. Kaya halos lahat, dadalawa na lang kami ang humahawak. Mahigit po akong 1 taon dyan sa Senate transfer na yan. At nung bandang huli, nanonood na lang ako ng mga session dyan sa session hall. Opo. Kasi nga, tapos na ang project Wala na kaming ginagawa kaya alam ko yan. Hindi pa nangyari yan, yang ganyan na pinag-usapan na actually caucus yan ng mga partido. Sino ang i-assign natin as chairman dito, pinag-usapan yan. Pero bigla na lang tumayo si Pacquiao, parang ang grade school Halimbawa lang na i-assign na natin kung sino ang presidente, vice president ng class o auditor o treasurer. Bakit
isang araw tatayo ka na iriribukan mo yun o sasabihin mo na bakante yun. Hindi ba? Common sense lang naman po eh. Bakit ginawa niya yan? Ayun, inutusan siya ni Duterte. Oh, ganun po yan. At yun nga, ay tinatandaan ko nung birthday niya eh, ay pumunta ata si Duterte doon sa birthday niya. Ito, sabi ni Duterte, ito ang gusto kong magiging presidente. Sabi ni Duterte ay mga politiko po yan eh. Mga politika yan eh. Ay hindi po mga kwan yan. Kwan po yan, mga gili. Ang tawag dyan, gili. Na mga kwan, yung mga parang panlilinlang. Pati nga si Gordon eh, na ang pumalit kay Dilima as chair ng Blue Ribbon Committee, si Gordon. Sinabi rin ni Gordon eh, narinig ko eh, sinabihan si Pacquiao eh, ito ang gusto kong taong kausap. Sabi niya, madaling kausap. O ayun eh, hindi ba? Ayun, kaya nga eh, kako, hindi naman nanalo ito si Pacquiao. Ay kasi nadadala siya dun sa mga ganong salita eh. Opo, nadadala siya eh. O, yan po ang masasabi ko kay Pacquiao. At palagay ko hindi na rin mananalo yan sa national election. Kahit na yung kung anong man yung party list na itatatag niya, national election po yan eh. O, maari sa Sarangani o sa gobernador ay pwede kasi nga ay kwan yan eh, lokal lang yan eh. O, yun po dahil doon sa ginawa niya kay Dilima. Kaya ay simpre magdadalawang isip ang mga tao, ay pinagbigyan ka nga lang eh. O alam ng mga tao na hindi ko qualified. O pero ako ay nilakad ko yan nung sabay-sabay nga sila nila Dilima yan eh. Dahil born again siya. Gusto ko kasi na dyan sa Senado mayroong at least born again. Pero nawawalan na rin ako ng gana kasi nga ay 2016 ay kwan na rin yan eh. Ito si Joel Villanueva eh. Nawawalan na rin ako ng gana dyan eh. Kasi nga mga born again sila eh. Pati yung tatay niya eh. Pero pumapanig sa politika. Dapat kung ano yung rightos, yun ang ilakad nila. Ay hindi eh. Nadadala po sila eh. At saka sa kasaysayan po ng Biblia, si Jesus Christ ayaw lumahok. Ayaw lumahok po sa politika. Ginagawa nga siyang kwan eh, hari eh. I-declare siya ng mga tao na hari siya eh. Siya na ang leader nila eh. Nagtago na siya eh. Tumakbo na siya sa bundok eh. Kaya ayaw niya talaga. Opo. At sinabi niya, nung tinanong siya ni Pilato, are you a king? Di ba? Tinanong siya ni Pilato eh, are you a king? Anong sagot niya? My kingdom is not of this world, sabi niya. My kingdom is not of this world. If my kingdom is of this world, my servants will fight, sabi niya. Ayan po So, yan lang po at hindi ko naman sinasabi na yan ang dahilan. Pero may puntos po yan sa palagay ko. Dahil doon sa ginawa niya kay Dilima. Opo. At matandain po ang mga tao eh. Hindi ako naniniwala na madaling makalimot ang mga tao. Hindi. Kasi nga yun si Tatad, hindi na rin lumabas sa national figure eh. Si Tatad, si Nicky Cositing, at saka si Urita, ano ang pangalan nun? Yung si TC Aquino Urita, hindi na rin eh. Tinandaan kasi yung ginawa nila doon sa impeachment trial ni Irap nung 2000 ata yun. Year 2000. Nagpagamit sila kay Irap, hindi ba? Kitang-kita. Nakita ng mga tao yun. Hindi na sila binuto. Kahit na nagsisi na sila, kahit na umiiyak sila, humihingi sila ng tawad, hindi na sila ibinuto ng mga tao. At pati ata congressman, hindi na sila nanalo eh. Si Kitatag, si
si Nikki Cositing at saka si TC Aquino Urita. Kaya nga po, tinatandaan po ng mga tao yan eh. Ngayon ay bago ako pupunta dito sa pangalawa, kay Trillanes naman ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin at nais ko po silang pasalamatan. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan. Salamat po sa inyong lahat. Al Ulalyan ng Bacoor, Pampanga. Salamat po. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Salamat po sa inyong lahat. Nana Antibi ng Barin, Will Otaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pirnan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quertiquio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonil, Attorney Silo Magdo, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige, at punta na po ngayon tayo dito sa pangalawa. Itong si Trillanes. Opo, bakit natalo? Ay itataas ko lang po ha. Ayan, nababasa na natin. Ang score po ay ni Malapitan ay 348,211. Aywan ko kung ito yung final score na pero yan Ngayon si Trillanes naman ay 229,512. Ay hindi ko pala na-discuss yung rating ni Pacquiao ayan nga, ibabalik ko lang number 18 po si Pacquiao number 18. Ako nga ang kuwang ko sa kanya baka 16 yan pababa kasi nga hindi na siya ibubuto ng mga supporters ni Dilima. Yun po tignan natin ang layo ay number 12. Babalikan ko lang po kasi hindi ko nabanggit si Aimee number 12, tapos si Tulpo ay siya number 18. Natalo pa nga siya ni Bundok na hindi kilala si Bundok. Opo, number 17 ata si Bundok. At ang sumunod kay Pacquiao ay si Philip Salvador. Ayan Kako hindi tama yung sa palagay ko, tama yung pananaw ko na dahil sa ginawa niya kay Dilima, dahil grabe talaga
amak po ay nabilanggo ng 6 years yan na wala silang, tumatawa sila. Tinatawanan lang nila, hindi ba? O kahit na hindi siya ang kwan doon, pero nag-umpisa doon sa kanya yung tinanggal nila si Dilima as chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayan po ano. Ngayon ay punta na ngayon tayo dito sa kwan, dito sa ito kay Trillanes naman at yung laban nila ni Malapitan. Okay, ako naniniwala ako wala siyang machinery. Opo, naniniwala ako ay wala tayong magagawa diyan at hindi naman natin alam, hindi naman natin ma-quantify kung gaano kalaki yung machinery. At isa pa, idadagdag ko, maaring pinunduhan talaga ng mga Duterte para matalo si Trillanes dyan. Ay maliit lang pala itong butante ng kwan wala pa palang 1 milyon ito, yung pagsamahin mo. Maliit lang yan, madali lang yan, punduhan lang yan Pero hindi yun ang babanggitin ko po kasi aminable na tayo dyan Kailangan talaga may machinery ka. Opo, kailangan yan. May pira ka. Mayroong mga tao na talagang gagalaw. Ganun po yan. At kung mahagip ko yan mamaya ay bibigyan ko po kayo ng example. Pero ito muna, ano ang nakikita kong reason bakit matatalo kako ito si Trillanes sa Caloocan. Kasi po may sinabi siya noon, mga kababayan, mga minamahal, na pati ako ay supporter po ako ni Trillanes pero hindi ako bumubuto diyan sa Caloocan halos wala akong kamag-anak diyan o kaibigan siguro na pwede kong, pero ganito po yan okay, lumalaban siya sa korupsyon o gusto niya ang totoo o nilalabanan niya yung mga kwan, yung mga black propaganda kasi yan yung ginagawa ni Duterte. Ay pero ang hindi nagustuhan dyan sa kanya ng mga tao, sa palagay ko lang po at hindi ko naman pinipilit na tama ako, ang hindi nagustuhan dyan sa sinasabi niya noon na ang sabi niya ay wala daw dayaan nung 2022 eleksyon. Kako, yung 30% na sumusuporta doon sa TN Trio na kung saan ay inilalaan nila ang buhay nila at ang karir nila ay hindi na siya ibubuto. 30%. Pero palagay ko, ay ako nga hindi naman ako TN Trio pero naniniwala ako dun sa sinasabi ng TN Trio Kung ibubuto ko man si Trillanes, halimbawa lang 90% ibubuto ko siya. Ay bababa ng ng 60% na lang Ganun yan. Mag-aalangan na ako kasi nga dun sa sinabi niya na walang dayaan at may sinabi pa siya. Ginamit niya ang Magdalo. Na nagsurbi daw ang Magdalo ay ang survey nila ay panalo si Marcos. Doon hindi na ako maniwala doon. Hindi na ako maniwala po doon. Kaya nga yun, palagay ko kako ito, matatalo ito kasi nga hindi na sa ibubuto ng kakamping. Opo. Kasi nga ang paniniwala po ng mga kakamping, dinaya si Lini at naandyan po ang mga ebidensya na hindi kayang baliin ng Comelec. Ayaw nang humarap ng Comelec Ako po ay naiintindihan ko yan kasi may alam ako kaunti sa engineering. Opo, dyan sa computer. Dinaya po yung 2022 election. Ngayon kung sasabihin niya na walang dayaan at yung resulta ay halos ganin daw yung survey nila,
ay hindi na siya ibubuto Bakit siya ibubuto? Na ang tao nagpapakahirap na sinasabi, katulad ni Percy Lapid, ang sabi niya ay dinaya lang yung eleksyon at maari mag-away yan dalawa. Sabi pa At ngayon nga, ay yun ang nangyayari. Baka magpatayan pa yan. Sabi ni Percy Lapid, buhay pa si Percy Lapid noon, sinasabi na niya. At nangyayari nga, ay ang tanong ko po kay Trillanes ngayon, bakit nag-aaway ang dalawa? Kasi alam nila, dinaya nila. At kung pag-aralan nyo po, yung sinasabi ni Sara Duterte, ang sinasabi po ni Sara Duterte, noong mga nakaraang araw, ang sinasabi niya, hindi naman nanalo yan o hindi naman mananalo yan kung hindi sa amin Adi dinaya nila, hindi ba? At bakit gayon na lamang ang sama ng loob ng mga Duterte kay Bongbong Marcos? Dahil nga dyan, ay mas malamang ang dumaya talaga ay ang Duterte. Kasi nga sila ang nakaupo At isang proof po na talagang dinaya nila yung 2022 election. Bakit zero ang oposisyon? Okay, si Ontiveros ay nanalo. Pero nung 2019, zero ang oposisyon, hindi ba? 8 diretso, zero, hindi ba? Dinaya din yun kasi pinatay nila ang ilaw ng 7 oras. Ngayon, itong 2022 ay parang zero na rin yan kasi nga ay sa kasaysayan po ng butuhan ng Senado, mayroon pong nananalo na oposisyon. Hindi po nasisiro yan. At ngayon, titingnan natin po ngayon ang resulta ng eleksyon, hati-hati ang mga senador na nanalo. Paano mo ngayon sasabihin na walang dayaan noong 2022? Hindi ba? Kaya iyon aywan ko lang ako hindi ako nagmamarcha. Wala ako dyan na andito ako sa Los Angeles. Pero pinag-aaralan ko yung mga galaw ng mga tao dyan. Ay paano na yung mga tao na nagmamarcha at sasabihin na dinaya, na sumusuporta dun sa TN3 tapos sasabihin ni Trillanes na walang dayaan? At doon ko na monitor yan nung halos si Bam Aquino ay parang aywan ko kung ano yung simula nung hindi nila pagkasundo ni Trillanes, parang dyan At ngayon po tingnan po natin ang national election din po ang itong party list. Natalo po ang party list, hindi ba? Ng Magdalo. Hindi nanalo. Pero ako, kung 1 to 5, nasa top 5 ko yan. Ibubuto ko yan. Ay kaso, isa lang po ang pipiliin Ang nanalo ay yung akbayan. Kasi nga, yun ang nilalakad nila nandaya lang nadaya lang ang 2022 eleksyon. At marami po ang naniniwala doon. Kaya nga lang ay kulang ang resources kulang ang suporta ng yung malalaking tao kaya nawawalan ng momentum. At yan ang ipinakita nila doon sa butuhan, hindi ba? Natalo si Trillanes, natalo ang Magdalo. At 3 pa ang nakuha kung pwede nga lang sana 4 ang upuan na makukuha ng akbayan 4 daw sana kasi nga sa dami nung bumuto. Kasi nga ay ang nilalakad nila ay dinaya yung 2022 eleksyon. Ay ngayon, kung ipipilit ni Trillanes yan, ay unti-unti mawawalan ng suporta ang Magdalo. Yan ang nakikita ko diyan kasi hanggang ngayon hindi makalimutan po yan ng mga tao Yung ay hanggang ngayon may pink wave po
Hindi mawawala yan kasi ang mga tao gusto ng malinis na eleksyon. Gusto na hindi kurap. Hindi po mawawala yan. At ngayon, ang payo ko po sa inyo, ang tabayanan natin kung saan magwawakas itong alitan ng Marcos at saka Duterte. Opo, ako naniniwala ako na lalabas yan sa bandang huli. Putris, nanalo ka lang dahil dinaya natin Kasi yan na ang sinasabi ni Percy Lapid doon. At baka magpatayan pa yan. At ayan na nga ang nangyayari ngayon. Ngayon, sabihin nyo po sa akin. Sabihin nyo po sa akin. Ako, natatawa lang po ako dito na hindi nila dinaya ang 2022 election. Lumalabas na At sa unang taon pa lang na nakaupo si Marcos, nung unang taon pa lang, may pinapalabas po ang mga DDS May pinapalabas sila mayroon silang pinapaputok o gusto nilang ipaalam sa media na may usapan daw 50-50, sabi nila. Ano kako itong 50-50? 3 years daw kay Marcos, 3 years daw kay Duterte. Yun ang usap-usapan noon. Pero nawala yun. Nawala. First year pa lang First year pa lang ni Marcos. Maari ka kung mangyari yan? Maari. Opo. Kasi ay talagang ganun Baka nga may usapan sila. O dinaya nila, hindi ba? Pero hindi natuloy. Hindi natuloy. Kako, kung mangyari man yan, ay kawawa ang Pilipinas yan. Kung after 3 years mag-resign si Bongbong at ang uupo ay si Sara. Doon pa nga yung panahon na yan, yung first year ni Marcos, doon pa nababasa ko sa mga DDS vloggers na magpapalit daw yung apelido. Yun ang sabi nila. Alam nyo po sa propaganda, iba-iba po talaga, di ba? Ano na naman kako itong magpapalit ang apelido? Ayun pala, nung pinag-aralan ko, ang magiging presidente raw ay si Duterte, papalit kang apelido at ang magiging vice-presidente ay si Marcos. Tika muna kako, bata pa naman kako si Sandro. Hindi ba? Hindi pa naman pwede si Sandro. Ayun pala, ang nilalakad nila ay si Aimee, Vice President. Kaya nga, gayon na lamang, hindi ba? Si Aimee kung magkwan, hindi ba? Ayan nabasa ko lang yan po noon. Nung first year pa si Marcos sa presidente. Magpapalit daw ng pangalan. Bakit ka kung magpapalit ng pangalan? Nung pinag-aralan ko, ayun daw ang plano. Yun daw ang napag-usapan. Yun daw ang agreement. Bahala sila. Hindi ba? Ayan po Kaya, hindi po pwede nasasabihin ni Trillanes na walang dayaan na nangyari. Opo. At kung ipipilit niya yan, mayuyupi siya dyan. Kasi lahat po ng nakakausap ko na tao, naniniwala na dinaya lang yung 2022 election Ngayon, kung yan ang ilalaban niya, ay overwhelming na po ang mga ebidensya Ngayon nga ang komposisyon po ng Senado mix sila bakit noon ay 0? Hindi ba? Isa po yan na dinadaya nila ang eleksyon noon. Yung dalawa, yung 2019 at saka yung kaya nga yan si Robin Hood Padilla, hindi ba? Isipin mo ba yan? Na magpapasahod tayo ng ganyan? Hindi ba? At number 1 pa? China po yan Gusto ng China na ang mga senador natin ay ganyan. Ganyan kay Bongbong, hindi Bongbong, si Bong Revilla, hindi ba? Mabuti hindi nanalo. Na wala namang alam. Gusto po ng China yan Para madali nila tayong sakupin. Ayan po. Ay lang natin pero
Hindi ko naman pinipilit. Kung ipipilit ni Trillanes yan, mawawalan siya ng mga supporter. Katulad ko nga Katulad ko at nga pala uulitin ko na naman ako po, aywan ko lang kung siya ay ini-invite niya ako doon sa Facebook ko na maging friend niya. Yung si Trillanes noon, aywan ko, tumagal ata ng 3 years yan. Pero hindi ko pinapansin yan. Kasi siguro, nakikita nila siguro na pinagtatanggol ko si Dilima at saka si Trillanes doon. Pati yan si Untiveros. Oo, pinagtatanggol ko yan noon. O sige po at hanggang dito na lang po At sana po ay may natutunan tayo. Ngayon kung kung nakita nyo po na tama yung analysis ko, ay i-share po ninyo o kaya ay ikwento nyo sa mga sa mga kaibigan nyo o mga naniniwala sa inyo o para mabuksan po ang ating isipan. Opo. O sige po, at bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako sa Panginoon na sana ay sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.